Kay gandang pagmasdan ng kapaligiran, magagandang tanawin, dagat at kabundukan, huni ng mga ibon, bulaklak na nagagandahan. Iba't iyan ay kaloob ng Diyos na may lalang. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Mga biyaya mo'y laging bago tuwing umaga. Mapagpalang Diyos namin man, wala nang hahanapin pa, lahat ay nasa iyo na. Itong aming hain ay pagsamba. Minsan sa paglalakbay doon sa kabukiran, kumakaway sa hangin mga dahong lutian. Kay sarap damhin, hangin na amihan, di ba't iyan ay kaloob ng Diyos na may lalang. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Mga biyaya mo'y laging bago tuwing umaga. Mapagpalang Diyos namin Ama, wala nang hahanapin pa, lahat ay nasa iyo na. Itong aming hain ay pagsamba. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Life eternal in the great I am. Search Ay po'y nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong kalayaan na ating muling
pagbulayan ng kanyang mga salita. Good morning po kay Sister Edith at Pastor Boyd yan sa Pangil, Laguna. At ganun din kay Mamu, good morning. Kay Deacon Carlito Ventura, magandang umaga po. Ging kay Sister Virgie at kay Nanay Chayong, good morning po. At tayo muna po'y tumulog sa Panginoon sa panalangin, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalayaan, kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin. At sa umagang ito, para ang inyong salita ay amin pong matunghayan. Salamat po Panginoon. Inihiling po namin, nalinisin niyo ang aming mga puso at sa anumang karumihan meron kami. At kayo po sa amin po ay mangusap at magturo. Bless niyo po ang inyong mga salita. Ito po ay aming salamat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga rin po kay Sister Zenny Serna at maging kay Brother Florante. Good morning po. Kahapon ay natapos po natin yung chapter 73 dito po sa Book of Psalms. At panibago na naman pong kapitulo itong ating pong pag-aaralan. Dito po tayo sa Psalms 74. Psalms chapter 74 at verses 1 to 11. Ito po yung ating pong pagbulayan ngayon pong umaga. Psalms 74. At kung kayo po may mga Biblia diyan na hawak ngayon ay samahan niyo po ako at dito na basahin. Ito pong Psalm 74. Ganito po ang sabi ng Bible. O God, why hast thou cast us off forever? Why that thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Remember thy congregation, which thou hast purchased of all, the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed, is Mount Zion, this Mount Zion, wherein thou hast dwelt. Lift up thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Thine enemies roar in the midst of thy congregations. They set up their insides for signs. A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees. But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers. They have cast fire into thy sanctuary. They have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. They said in their hearts, let us destroy them together. They have burned up all the synagogues of God in the land. We see not our signs. There is no more any prophet, neither is there among us any that knoweth how long. O God, how long shall thy adversary reproach? Shall the enemy blaspheme thy name forever? Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? Pluck it out of thy bosom. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Good morning kay Preacher Ed, Boy Kiel. At ganun din kay Sister Nida. Magandang umaga po kay Brother Roger Hermosa. Good morning po. Dito po sa ating pong binasa, itong kapitulo na ito ay
Parang pinapaalala dito yung covenant ng Diyos sa bayan ng Israel. At isa sa pinapakita dito yung pong kailanman hindi iiwanan ng Diyos yung kanyang tao, yung kanyang bayan. Kahit na minsan ay para bang nagiging talunan yung kanyang bayan at ganoon din sa mga anak ng Diyos. Kailanman hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Diba? Ito yung pangako ng Bible na sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Minsan ay nagmumukhang defeated and rejected yung mga anak ng Diyos. Pero ang totoo, hindi po tayo iniwan. At dito po sa ating binasa, mula doon sa verse 1, tatlong bagay po yung makikita natin. Una, yung images of defeat and rejection na kapag tiningnan minsan sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga anak ng Diyos, minsan ganito yung nagiging image ng Kristiyano na kapag nakita natin, minsan kahit sa ating sarili, para bang talunan tayo. Alam niyo po, hindi naman ang anak ng Diyos ay naandun at meron tayong labanan, pero ang totoo ay yung labanan sa kaaway, sa dyablo ay panalo na tayo. Kaya lang nagmumukha tayong talunan kasi wala tayong ginagawa. Hindi tayo lumalaban. Hinahayaan minsan ng anak ng Diyos, hinahayaan minsan ng isang Kristiyano na siya ay magpagmukaing talunan ng dyablo. At minsan naman talagang hinahayaan natin na tayo ay maging talunan. Pero ang totoo hindi. Sabi dito ng psalmist, O God, why hast thou cast us off forever? Why that thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Diba? Para bang dito sa dito sa sinabi sa verse 1, ito yung mukhang rejected mukhang pinabayaan. Kasi why hast thou cast us off forever? Diba? Ito yung katanungan ng psalmist Bakit? Diba? Para bang ang dating dito sa bahaging ito, sinasabi ng psalmist na bakit mo kami pinabayaan? Bakit mo kami itinakwil? Bakit gano'n na lang yung ang iyong galit? 'Di ba? Umuusok, 'di ba? Sabi diyan umuusok ang iyong galit laban dito sa iyong pastulan. At tayo po ng mga anak ng Diyos na nasa gawain ng Panginoon at talagang ginagawa naman yung gawain ng Panginoon ay tayo po nasa pastulan ng Diyos. Minsan may mga pagkakataon na ganito yung yung pakiramdam ng Kristiyano na para bang pinabayaan na siya ng Panginoon, ni-reject na siya ng Panginoon. Lalo na kapag dumarating sa punto sa buhay ng anak ng Diyos, yung bigat ng labanan na kanyang kinakaharap sa buhay. Ang akala niya, pakiramdam niya, pinabayaan na ako ng Panginoon rejected na ako. Alam po, naalala ko yung isang awit na Tagalog na awit, medyo matagal na sa imnaryong Pilipino. No, di ko alam kung meron pa nung ganung hymnals ngayon sa mga bookstore, pero nawala yung songbook kong yun. Sabi nung awit ay di kita iiwan ni pababayaan man. Ito'y pangako ng Panginoong mapagmahal. Danasin may hirap, sakit, pagpapagal. Sa Diyos tiwala ko ay matatag. Alam po bakit? Nandun yung pangako ng Diyos Hindi tayo iiwan. Nagmumukha lamang na rejected yung anak ng Diyos kasi hinahayaan din niya sa sarili niya na magmukha siyang talunan. Minsan ganito po para bang pag may nangyayari nga mabigat na labanan, minsan nadadala yung Kristiyano, nanghihina, nanlulupaypay, nanlalamig, at nagigituloy mukhang talunan doon sa labanan na meron siya.
Kaya dito sinasabi dito ng psalmist na bakit mo itinakwil kami magpakailanman? Pero hindi totoo. Diba? Bakit yung galit mo ay umuusok laban sa amin, sa iyong pastulan? Pero ang totoo, hindi ganun yung galit ng Panginoon. Ganun lang yung nagmumukhang ganun ang galit, nagmumukhang galit na galit ang Diyos, pero hindi. Yung mga bagay na nangyayari sa anak ng Diyos na minsan ay hindi niya nagugustuhan, bahagi minsan ng plano ng Diyos para siya ay turuan, para siya ay disiplinahin, para siya ay hubugin. Para po tayo ay hubugin. Kasi sabi niya, remember thy congregation which thou hast purchased of old. The rod of thine inheritance which thou hast redeemed. These Mount Zion wherein thou hast dwelt. Sabi niya, remember thy congregation. Alam niyo po, hindi na kailangan pa na i-remind pa ang Panginoon na alalahanin niyo po kami. Alam po, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos yung lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang lahat. Ganito minsan na damdamin ng anak ng Diyos na pakiramdam niya ay rejected na siya, defeated siya, ay pandaraya po ng kaaway, pandaraya ng dyablo. Para bang ipinapamukha sa atin minsan ni Satanas na nasaan na ang Diyos mo? Nasaan na ang tagapagligtas mo? O bakit ganyan ang kalalagayan mo? Bakit meron kanyan? Bakit hindi inaalis yan? Nasaan na siya? Parang ganoon, pinapamukha lamang po yan ng kaaway para para yung ating pong pagtitiwala sa Diyos, yung ating pananampalataya, maging yung ating pong paglilingkod ay hindi na natin gawin. Ba? Humina yung pagtitiwala, mawala yung pagtitiwala, humina yung ating pananampalataya at yung ating paglilingkod ay tumigil. Kaya maraming anak ng Diyos, maraming Kristiyano na minsan mapapansin natin ang init-init nung panimula ng kanyang buhay pananampalataya, pero biglang humantong sa punto na bakit wala na? Bakit huminto na? Bakit hindi na nakasama sa ganitong mga ministeryo? Kasi naging ganito yung pakiramdam nila. Sila ay defeated and rejected. Diba? Pinabayaan na ng Panginoon. Nagalit ang Diyos, pero hindi po ganun. May pangako ang Panginoon, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Ano sabi sa verse 3? Lift up thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Ano po ito? Yung image na pinapakita dito, ang sabi niya ay naado na yung damage na siya at saka ruined. And sabi dito ng verse lift up thy feet unto the perpetual desolation. Ba? Parang parang yung kanyang bayan o yung kanyang pagkatao ay guhong-guho na, giba na. Diba? Desolated na. At sabi niya, even all the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Diba? Ginawan pa ng ang kaaway talagang ginawan at gumawa ng kasamaan laban doon sa sabi niya dito sa sanctuaryo. At dito po, kung tayo mga anak ng Diyos, sinabi ng Bible yung ating templo ay katawan ay templo ng banal na espiritu. Pwede nating i-consider na tayo yung isa sa tinutukoy na sanctuaryo dito. At alam niyo po, minsan ganito, gagawa ng kasamaan ng kaaway ang ating pong buhay. 'Di ba? Ito naman yung ang misyon ng diablo Ang sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. 'Di ba? Kaya ito yung nangyayari. Hindi naman humihinto yung labanan sa buhay ng tao. Hindi rin humihinto yung pag-atake ng kaaway
sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi ito talaga yung kanyang misyon. Ano sabi doon? Steal, to kill, and to destroy. Minsan, hindi lamang yung steal na yan ay hindi lamang tayo ninanakaw, inaagaw sa Diyos. Inaagaw din at ninanakaw din niya yung atin pong mga kakayanan, yung ating potential, yung ating panahon para hindi na magamit sa gawain ng Panginoon. Diba? Pansinin niyo po, maraming mga mananampalataya na may talento, may mga kakayanan, pero minsan hindi nagagamit para sa ministeryo. Sino pong may kagagawan? Ang diablo, ang kaaway. Kasi ito yung gusto niya mangyari. Yung ating mga, yung ating pong buhay, yung ating panahon, nais niyang agawin. Kaya pansinin niyo po, maraming tao, maraming Kristiyano, kukunti o talos wala ng panahon para makipag-usap sa Diyos. Bakit naagaw na ng kaaway yung kanyang panahon? Inubos doon sa trabaho, inubos sa mga gawain. Kaya minsan dumarating sa punto na pagod na at wala nang panahon makipag-usap sa Diyos. Wala nang panahon na basahin ang salita ng Diyos. Kakalungkot nga, yung iba wala pang panahon na tumungo sa pagsamba. At hindi lang yun, sabi ng Bible, hindi lang to steal, to kill. Diba? Yung potential, yung kakayanan na meron yung anak ng Diyos ay talagang dahan-dahan pinapatay ng kaaway. Kaya hindi na nagagamit. Diba? Maraming magagaling, maraming mahusay, maraming mga potential na mga anak ng Diyos na magamit ng Panginoon, pero nasaan na? Hindi na nagagamit kasi pinatay na ng diablo. Diba? Diniscourage na ng diablo. Kaya sabi dito ng ng Psalmist, lift up thy feet unto the perpetual desolation. Diba? Dito sa walang hanggan na pagkaguho. Sabi niya diyan ng diablo, ng Psalmist, iangat niyo na po yung paa niyo. Para bang wasak na at hindi na nagiging kagamit-gamit. At hindi lamang po yung to steal, kill, ang sabi pa dito, to destroy. Diba? Bawat labanan, bawat sitwasyon sa buhay ng anak ng Diyos, nating mga mananampalataya, ito po bagamat lahat ay dumaan sa kapahintulutan ng Diyos, pero ito po ay para kung sa mata ng kaaway, ito ay para tayo ay wasakin. Pero sa mata ng Diyos, sa harapan ng Panginoon, ito po ay para tayo ay palakasin. Nasa sa atin kung paano natin titingnan yung kalalagayan sa ating pong buhay. Diba? Kung paano natin tanggapin. Ito ba ay para ako'y igupo, para ako'y pabagsakin, o ito ay para ako'y palakasin ng Panginoon? Diba? Parang yung mga nag-gym, minsan nagtatanong yung mga instructor doon sa gym, ano ba yung goal mo? Diba? To gain weight or to lose weight? Yun yung tinatanong nila. Kasi kapag pupunta, minsan pag tinignan natin, baka gusto niya mag-lose weight. Pero pwede naman pala na kahit ikaw pumupunta ka sa gym, hindi to lose weight, but to gain. Kaya ganito rin. Minsan, paano natin tinitingnan yung kalalagayan sa buhay, nangyayari sa ating pong buhay? Kapag tinignan natin yan, base sa kung ano yung nais ng diablo, ay titingnan natin na tayo ay nagiging rejected and defeated. Verse 6, but now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers. Diba? Ito yung mukha na nakita dito, para bang sabi niya doon sa verse 6, now they break down the carved work thereof at once.
with axes and hammers. Para bang yung kalalagayan nila dito ay para silang hinampas na ng palakol at martilyo. Diba? Durug. Verse 7, they have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground. They said in their hearts, let us destroy them together. They have burned up all the synagogues of God in the land. Hindi lang durug, wasak, kundi sinunog, defiled. Diba? Ito yung yung image na pinapakita, image of defeat and rejection. Minsan ito yung nakikita ng anak ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. Kung kaya imbis na siya ay magamit, imbis na siya ay maging kagamit-gamit para sa kaluguran ng Diyos, ay hindi na niya napapagamit yung kanyang buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang kakayanan. Bakit ito na yung nakikita niya sa kanyang sarili? Diba? Kaya pag binalikan natin, negatibo yung nakikita. Kaya lang hindi lang po yan hindi lang yung pinakita dito yung images of defeat and rejection. Ay may katanungan. Mapansin natin dito sa mga talata, mayroong mga why questions. May mga katanungan. Pag binansin natin doon pa lang sa verse 1, tanong agad dito ay, why hast thou cast us off? Diba? Bakit nyo kami itinakwil? Bakit nyo kami nireject? Itong tanong. Kasi ito yung pakiramdam nitong psalmist. At minsan ganito rin Ito rin minsan ang nagiging katanungan ng mga mananampalataya. Bakit nyo kami itinakwil? Bakit nyo ako itinakwil? Bakit nyo ako nireject? Bakit nyo ako pinabayaan? Bakit yung panalangin ko di nyo na dinirinig? Minsan ganito. Ito yung nagiging katanungan. Hindi lang yun yung why question dito, karugtong pa, why that thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Bakit ang iyong galit ay umuusok laban sa mga tupa? Para mga yung kalalagayan na meron tayo na pangit ay dahil sa galit ng Diyos. Minsan ito, pansinin niyo po may ganitong may ganito minsan tingin ang mga mananampalataya. Minsan kahit tayo, pag may nakita tayo minsan na hindi magandang nangyari sa isang kapatid sa Panginoon, sa isang mananampalataya, ang tingin natin ay pinalo yan ng Diyos. Di ba? Pinalo yan ng Panginoon. Alam niyo po, alam ba natin ang sa isipan ng Diyos? Alam ba natin kung ang kanyang nasa puso ng ating kapatid, bakit nakaranas siya ng pangit na kalalagayan sa kanyang buhay? Tiyak ba tayo na yun talaga'y pagpalo ng Diyos? Diba? Sabi doon sa verse 11, why withdrawest thou thy hand, even thy right hand, pluck it out of thy bosom? Ito yung searching questions of defeat and rejection. Nagtatanong, bakit? Hindi lang yun Doon sa verse 10, isa pa sa katanungan na binigkas dito sa mga bahaging ito, yung how. Hindi lang yung why. Oh God, how long shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme by thy name forever? How long? Hanggang kailan? Hanggang kailan itong reproach na ito ng kaaway?
Hanggang kailan yung paglapastangan nila sa iyong pangalan? Diba? San ganito? Alam niyo po, nalalapastangan lang naman ang pangalan ng ating Diyos, ng Panginoon, ay dahil din sa ginagawa ng mga anak ng Diyos natin. Kapag naging mali, hindi tama yung ating ginagawa, nalalapastangan yung pangalan ng Panginoon. Kaya dito, ito yung sabi ko nga kanina, searching question. Why at saka how? Bakit? Naging katanungan dahil doon sa sitwasyon na kanilang dinaranas. Doon sa imahe na nakikita nila sa kanilang buhay, sila ay rejected. Doon yung galit ng Panginoon, wasak. Di ba? Para silang hinampas ng palakol at martilyo. Di ba? Sunog, defiled. At ito yung kanilang kalalagayan. Kaya ito rin yung katanungan. Ngayon, ano po yung ano po yung in-expect dito ng ng psalmist? At kahit naman tayo, kung tayo ang nasa ganitong sitwasyon, yung expectation natin ay yung pagliligtas ng Diyos. Base sa kanyang tipan sa atin. Ang ating hinihintay, kailan tayo? Kailan gagawa ang Panginoon? Kailan? Alam po, minsan tayo ay naiinip kahit nga sa ating panalangin. Minsan naiinip tayo pa na hindi pa binibigay ng Panginoon at tayo na ang gumagawa ng hakbang. Minsan naiinip tayo doon sa pagkilos ng Diyos at para bang gusto na natin ay tulungan na ang Diyos at tayo na ang gumawa. Kaya dito, yung expectation ng pagliligtas ng Diyos, doon pa lang sa verse 1, na ando na yung yung sinabi doon sa pangalawang tanong na, why that thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Ibig sabihin, yung pong kawan na ito ng Diyos na nakakaranas ng hindi magandang kalalagayan, ang hinihintay dito ng psalmist ay yung pagkilos ng Diyos. Yung pagliligtas ng Diyos. At ganun din po, kung sa ating kalalagayan, sa ating panahon, na mga mananampalataya, kung tayo ay mayroong ding mabigat na labanan sa ating pong buhay, hindi naman na natin kailangan pa na tayo yung gumawa, kundi hintayin natin. Ilapit lang natin sa Panginoon, ipapanalangin natin sa Panginoon, hintayin po natin yung pagkilos ng Diyos, yung paggawa ng Panginoon. Sabi niya, doon sa verse 2, alalahanin niyo po, remember thy congregation. Remember. Kaya yung expectation dito ng psalmist, gagawa ang Diyos. Kikilos ang Diyos, ililigtas sila ng Diyos. Ganon din po sa atin. Hintayin lang natin kasi meron pong sariling panahon, kapanahunan ng Panginoon. At hindi natin pwedeng ipilit na ngayon na Panginoon. Ngayon na po, gumawa na po kayo. Ngayon na po, kumilos na po kayo. Ngayon na po, ay sawayin nyo na sila. Alam po, minsan ganon tayo naiinip tayo. Sabi niya dito, remember thy congregation which thou hast purchased of old. At ito po tayo. Tayo rin po ay binayaran, tinubos, binili tayo ng Panginoon. Tayo pong mga anak ng Diyos. Tayo po ay binili sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay tinubos. Kaya alam natin na at tiyak tayo na naandun po yung pagliligtas ng Diyos, yung pagkilos, yung pagtulong sa atin ng ating pong Panginoon. Ang kailangan lang natin, magtiwala at hintayin. Diba? Magtiis at maghintay. At habang tayo nagtitiis sa kalalagayan, doon sa labanan na meron tayo, at naghihintay doon sa
pagkilos ng Diyos, para po tayong nasa gera eh. Nasa gera tayo na tumawag tayo ng backup dahil mabigat na yung sitwasyon. Ang kailangan lang natin ay manatili na ipaglaban yung ating kalalagayan, manatiling nakikipagbaka at tiisin yung bigat ng labanan hanggang sa dumating yung backup. Pero hindi tayo maghihintay nang wala tayong ginagawa. Habang tayo naghihintay, naandun yung pagkilos natin. Bagamat nahihirapan, bagamat nabibigatan ka, kailangan pa rin ay kumilos, gumawa. Hindi dapat huminto. Di ba? Kaya nga po bawat isa may kani-kaniyang labanan. Bawat isa merong iba-iba yung bigat, iba-iba yung laki ng labanan na kinakaharap sa buhay. Pero hindi po dapat maging dahilan at hindi natin tingnan na itong labanan na ito na dahil mabigat na at hindi na natin kaya ay tayo'y pinabayaan na. At hindi rin dapat maging dahilan para tayo po huminto. Kasi kung tayo hinto, magmumukha lamang tayong talunan at pinabayaan. Kaya dapat ay kahit nga mabigat yung labanan, ay naandun pa rin tayong nakatayo at nagpapatuloy, gumagawa, hindi para sa ipakita yung ating kalakasan, kundi para po sa kalwalhatian ng ating Diyos. Para sa ikapupuri, ikalulugod ng ating Panginoon. Dahil isang araw, darating siya, isang araw, yung kanyang tulong, madarama natin. Makikita natin yung kanya pong pagtulong. At wala pong iba na makakapagbigay sa atin ng anumang tulong sa bawat labanan na meron tayo, kundi ang ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalaala niyo sa amin. Minsan, ang tingin namin sa aming mga buhay, kami po ay pinabayaan at kami po ay nagiging talunan. Pero hindi po, Panginoon, ito ang inyong nakikita, kundi ito po'y paraan nyo lang para kami hubugin. At nawa po, Panginoon, ay ito po'y makita rin namin base sa inyo pong paningin, Panginoon. At ang amin pong mga buhay ay maging pong kagamit-gamit pa para po sa inyo pong kalwalhatian. Patawad sa amin pong mga kamalian, pagkukulang, at tulungan niyo po kami na manatili, magpatuloy, gumawa, at hanggang sa mapagtagumpayan, Panginoon, ang bawat labanan, gamit ang inyo pong biyaya. Dalangin ko po ang inyong mga anak sa buong maghapong ito, inyo po, Panginoong, ingatan, inyo pong gabayan, bigyan ng kalakasan, at ganun din po, Panginoon, na pagpalain anumang kanilang mga ginagawa at gagawin. Yung mga pumapasok sa trabaho, bless niyo po ang kanila pong buhay, ang kanilang pagpasok sa trabaho, at sila po'y gamitin nyo na maging liwanag doon sa workplace na kung saan ay dinala nyo sila. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga negosyo, kabuhayan at pinagkakakitaan ng inyong mga anak, inyo pong pagpalain. Ganun din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na mga may karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan, Panginoon, ang kanilang karamdamang pisikal. Sa mga lingkod niyo na ginagamit sa inyo pong ministeryo, bless niyo po ang kanilang pong buhay, kanilang family, kanilang kalusugan ay ingatan. At amin din pong pinagkakatiwala sa inyo ang buong maghapong ito. Pangunahan niyo po kami at nawa, Panginoon, ay mahakbangan namin ang mga nais niyo para sa amin pong buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ito po yung aking samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon at maraming salamat sa bawat isa na nakinig at nakasama natin sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Magandang umaga o maraming salamat. Kaya
Pastor Edna Bruce. I lift my eyes. At ganun din kaya Sir Jade Correo dyan sa Binyan. Good morning. At ganun din kaya Brother Leo. Good morning. Kaya Sister Marian Opeña diyan sa New Zealand. Pastor Edgar Alan Pasco. Salamat po. Brother Jess Iranjo. Ganun din kaya Florence diyan sa Isabela. Good morning. Sister Rosie Iranjo. Good morning. Kay Joylyn. Good morning. Kay LJ, good morning, good evening ba? O morning, Pastor Bernabe Bulalin, magandang umaga po. At bukas po, ipagpatuloy natin ito pong Psalms 24. Ating pong magsama-sama tayo sa pagpupulay-pulay ng salita ng Diyos. I lift my eyes on the sea. Where does my help come from? I lift my eyes on the valley. Where does my help come from? My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, the maker of heaven. Comes from the Lord, my help comes from the Lord, the maker of heaven